grant me strength, grant me compassion, that I may be your heart today. Hinahasik niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundong ito. At ang paghasik na ito ay walang pinipili. Ito ay para sa lahat. At ano ang bunga nito? Ang bunga nito ay ating kaligtasan. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Yung sino man tayo, hinahasik ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga biyaya. At mga kapatid, nais kong bibigyan ng pagpapahalaga, 4 na nakaraang araw ay inanyahan ko po ang aking kasamahang pari sa seminaryo dahil matagal na po na hindi kami nakapagpanood, siguro mga 2 years na hindi kami nakapanood ng sine. No? Sabi ko, wala man dito ang ating mga seminarya, nandoon sa immersion, halika, punta tayo, manonood tayo ng sine. At aming pinanood na sine, itong Moana. Napakaganda po, Moana. At ano po ang kwento dito? At alam niyo mga kapatid, nakikita ko na ito ay ginagamit kong isang kwento, isang palabas na maging susi, mas lalo kong maintindihan, lalo kong mapagpanilalayan ating Ebanghelyo ngayon. Dito sa palabas na ito, itong si Moana ay isang anak ng isang leader ng tribe na ito, ng village na ito sa isang isla. Itong mga taong ito ay mga travelers. Simula pa ng kanilang mga ninuno, naglalakbay na sila. At nakarating sila sa isang isla at doon sila naninirahan. At ang napakaganda dito, simula ng kanilang pamumuhay dito sa islang ito, napakayaman ang dagat. Ang dami nilang nahuling mga isda. Napakayaman ang kalikasan. Sa kanilang mga pananim, talagang abundang-abunda sila. Sa kanilang hinaharvest nila sa kanilang mga pananim. Sa madaling salita, ang buhay nila doon ay talagang napakasagana. Ngunit, dumating ang panahon na para bagang ang kagandahan, ang kasaganahan ng dagat na nakakahuli sila ng maraming isda at doon sa kasaganahan ng kanilang mga pananim na ang dami nila ng nagiging na magandang harvest nila, yun ay naglaho. Na para bagang wala na silang mahuling isda. Ang kanilang mga pananim ay nasisira na. At nawuwuri sila. Nandoon yung kanilang pangamba. Ano nang gagawin natin? At ganoon din po, ang karagatan ay nangamba din. Ang kalikasan ay nangamba din. At ang karagatan, pumili sila ng isang tao na magiging tulay kung paano iahon itong ganitong sitwasyon. At ang napili nila, itong anak ng isang leader ng tribe na ito, ng village na ito, na ang pangalan ay Moana. Sa madaling salita, talagang to cut the long story short, talagang napili siya na isang prinsesa sa village na ito para siya ay mangunguna, para siya ay maging instrumento para iahon sila. Ngunit ang nakikita ko dito, yung mga magulang, kaya gusto ni Moana na talagang pupunta siya sa malayo para tugunan kung anumang problema, anumang sitwasyon sa kanila, anumang paghihirap na hinaharap nila, para ito ay matutugunan, kailangan niyang lumabas, kailangan pumunta sa malayo. Ngunit ang kanilang mga magulang, sabi, no, hindi. Mahal na mahal ka namin, Moana. Ayaw namin na may mangyayari sa'yo. Nandoon yung pagpigil, yung paghadlang. Wala silang, nawalan sila ng tiwala, nawalan sila ng lakas loob para tingnan ano ang kakayahan ng kanilang anak na pinili na maging prinsesa sa lugar na ito, sa islang ito, na si Moana. Mga kapatid, ang palabas din pong ito ay nagkakaroon sila ng matinding problema,
hinaharap nilang hamong ito dahil sa isang diyosa. Isang diyosa ng karagatan, isang diyosa ng kalikasan, dahil ang puso niya ay ninakaw ng isang taong maglalakbay din na ang pangalan ay Maui. Ninakaw niya, nandoon yung self-interest niya, nandoon yung kanyang pagiging isang sakim, na gusto niyang maging makapangyarihan din po, na kagaya ng isang diyosa. At yung ninakaw niya ito, dahil itong diyosang ito ay diyosa ng karagatan, diyosa ng kalikasan, na siya ang nagbibigay ng magagandang anihin, magandang ani ng isda. At dahil ninakaw ito, naging restless itong diyosa, na para bagang dahil wala na silang puso, ang nandyan sa kanya yung galit, nandyan sa kanya yung inis, na bakit nangyayari ito, bakit ninakaw ang pusong ito. Mga kapatid, sa madaling salita din po, hinahanap-hanap, hindi na nanaig ang paghadlang ng mga magulang ni Moana. Hinahanap-hanap na si Maui para kausapin niya at kukunin yung pusong ninakaw para ibalik doon sa isang diyosa. At nagawa niya ito. Ngunit bago ito magawa, hinaharap niya ang mga hamon sa buhay. Hinaharap niya ang matinding pagsubok sa buhay. Hinaharap niya yung mga alon sa buhay. Hinaharap niya kahit anong layo, pupuntahan niya. Hindi niya alam kung saan niya hanapin sa Maui. Ngunit kailangan niyang gagawin yon. Kailangan niyang hahanapin para lamang mabalik yung puso na yon doon sa isang diyosa, para matugunan ang kanilang pangailangan. Ano po ang nagbigay sa akin ng lesson dito para maihambing natin sa ating ebanghelyo? At bago ang lahat, may isang awitin na napakaganda din pong awiting ito. Ang awiting ito ay Your Heart Today. Maybe sa atin, we have to ask this question sa kasalukuyan nating panahon, sa mga hinaharap natin. Ano po ang laman ng ating mga puso ngayon? Dahil doon sa palabas na yun, sinasabi doon na, sino ka? Anong purpose ng buhay mo? Kung kagaya ng isang diyosa, ninakaw ang kanyang puso, para bagang may mga tao tayo na nakikilala, na nagsasalita na itong taong talagang ito ay walang puso. Yung mga taong iyon na nagsasabi dahil sakal na sila sa sitwasyon, ang mga injustice nangyari sa kanila, at sinasabi nila, itong taong ito talaga, o itong mga taong ito ay walang puso. At kumusta kaya ang ating mga puso natin? Ano kayang nilalaman ng ating mga puso? Sa awiting ito, Your Heart Today, sinasabi ng unang bahagi dito na kung may takot ka, kung may nasasaktan ka dahil sa isang pangyayari, kung nasusugatan ka, kung uhaw na uhaw ka sa pagmamahal, uhaw na uhaw ka sa espiritual na buhay mo, alalahanin natin kung ito ang mananahan sa ating mga puso natin, hindi talaga tayo mamumunga. Hindi natin makikita kung anong purpose ng buhay natin. Hindi natin makikita kung sino tayo. At nais kong bigyan ng diin ito na sinasabi sa kuro dito, Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may meet your heart today. ito yung hinanap-hanap natin, ito yung kahilingan natin, na ang puso natin na may takot, may worries, may mga may nasasaktan, may mga sugat, kailangan natin na there's somebody to intervene, there's somebody to fill our emptiness, at walang iba kundi ang Diyos na yan. Mga kapatid, nais kong bibigyan din po ng pagpapahalaga. Anong mensahe ngayon sa ating ebanghelyo? Mahambing natin ito sa mga tauhan ng palabas na ito ng Moana. Makikita natin na napakaganda po. Alalahanin natin unang-una, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, unang araw pa lamang,
nandoon na yung sinasabi ng Diyos, that is good. Sa pangalawang araw, sinasabi ng Diyos, that is good. Nung nilikha tayo ng Diyos, sa pang-anim na araw, anong sabi ng Diyos? That is good. So hinasik ng Diyos sa ating lahat ang kabutihan. Walang isa sa atin na hinasik ang kasamaan, kundi kabutihan ang hinasik ng Diyos sa bawat isa. So napakaganda po dahil hinasik ng Diyos ang kabutihan sa bawat isa. Ngunit makikita natin anong nangyayari sa mga puso natin. Makikita natin sa ating sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo natin na isang magsasaka na sa kanyang pag-asik may nalaglag doon sa daan na para bagang si Mawi. Nandun sa kabutihan niya, malikhain siya, magaling siya, ngunit dahil sa self-interest niya, yung kabutihang iyon ay nawala. Dahil sa self-interest niyang nakawin yung puso ng isang Diyosa, ay para bagang ang kabutihang iyon ay nabalot ng kasamaan, nabalot ng personal interest. Ganun pala mga kapatid, nandyan man sa atin ang kabutihan, ngunit sa ating paglilingkod, sa ating pagkipagkapwa, pag ang tinitingnan natin ay personal na interest, wala, parang isang binhi itong nalaglag ang kabutihan natin dyan sa daan. At makikita naman natin na may mga binhi din pong nalaglag sa mga batuhan. Ang mga batuhang ito ay may mga lupa, kunting lupa, at doon nalaglag itong ibang binhi. At dahil may lupa doon, sumisibol itong mga binhing ito. Ngunit sa tinding sikat ng araw at hindi makapenetrate ang ugat ng mga binhing ito dahil sa mga bato na mamatay din. Kagaya din po ng mga magulang ni Moana, nandyan sa kanilang kabutihan, nakapag-produce sila ng isang Moana na makabait, napakabuti. Ngunit, hinahadlangan nila ang kabutihan ni Moana. Nandoon ang pangamba nila, nandoon ang takot nila, at biglang nawala iyon. Para bagang sa ating din pong buhay, pag minsan naging hadlang tayo sa mga biyaya ng Diyos. Sa pamilya nga, pag minsan may mapakinggan tayo ng mga salita na dahil overprotective itong magulang na ito, hindi nagmamature ang bata. Nandyan sa kanya ang kakayahan, nandyan sa kanya ang katalinuhan, nandyan sa kanya ang lakas. Ngunit dahil overprotective ka sa kanya, hindi siya nagmamature, hindi siya natututo sa buhay. At yun nga, sayang, nandyan sa kanya sana sa ang lahat. Ngunit biglang nawala dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yung crab mentality baga, na ayaw nating i-appreciate, ayaw nating affirm ang kakayahan ng bawat isa, sa halip dinadown pa natin sila. At mga kapatid, makikita din po natin na may mga binhi na nalaglag sa dawagan. At mahambing natin ito sa buhay ng Diyosa. Napakaganda ang buhay ng Diyosa. Ngunit dahil nawala yung puso, ninakaw yung puso, naging restless. May mga kapatid tayo na naglilingkod sa pamilya, sa simbahan, sa bayan natin, dahil yung walang puso na paglilingkod, naging restless. Hindi alam kung anong purpose ng buhay. Hindi alam kung anong nangyayari sa ating mga kapatid. Ngunit makikita natin, may mga butil, may mga binhi na nalaglag sa mabuting lupa. Ito yung si Moana. Ito yung si Moana. Dahil mabuting lupa, hindi siya nagpapadaig sa hadlang ng kanyang mga magulang na ayaw siyang puntahin doon sa malayo para hanapin niya si Maui, para isauli yung ninakaw na puso doon sa isang Diyosa. Ngunit hindi yun nananaig. Hindi nananaig ang layo, hindi nananaig ang mga alon sa kanyang purpose ng buhay niya. At ganun din po pala sa atin, sa mga magsasaka. Hindi po automatic na ang isang mabuting lupa, pagtingin mo, pagpunta mo doon, mabuting lupa na yan, sa mga magsasaka ay talagang ang daming hirap na dinadaanan para maging isang mabuting lupa yan. Ang ginagawa ng mga magsasaka, tinatanggal yung mga bato kung may mga bato man, tinatanggal yung mga dawag kung may mga dawag man, mga dumi, tinatanggal yon, at nilalagyan ng mga fertilizer, nilalagyan ng mga pangpataba
para lamang maging isang mabuting lupa. So, sa madaling salita, hindi pala magic. Para maging may isang mabuting lupa, hindi pala maging isang magic lamang. Hindi din po katulad ng ating mga kapatid na gustong magiging mayaman, gustong maging ganitong buhay, gagawin na lamang. Kahit iba-ibang paraan, masamang paraan, gagawin nila para lamang may saparan ng kanilang mga pangarap. Ngunit hindi man yun ang buhay hindi man yun isang mabuting lupa. Ang isang mabuting lupa, talagang kailangan mo na magpapagod. Kailangan mo yung patience, kailangan mo yung humility para matupad kung nais mo mang makatulong sa iba. Ngunit kailangan mo na talagang nandiyon yung paghakbang. At ganito nga ang sinasabi ng awiting ito. At sa ating Ibanghilyo ngayon, napakaganda dahil sinasabi ng Panginoong Diyos, ang may mga tainga ay makinig. Ang pakikinig dito, paging listener natin, ang pakikinig natin ay hindi lamang hanggang dito lamang sa loob ng chapel na ito, hindi lamang sa misang ito, ngunit ito ang pakikinig natin ay sinasabuhay natin itong salita ng Diyos sa ating kapwa, na tayo din po inayahan na mamunga tayo sa ating pakipagtungo sa kapwa, sa ating paglilingkod, sa ating sambayanan o dyan sa ating simbahan, sa ating pamilya. Mga kapatid, again, sa sinasabi ng awiting ito, your heart today, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ang Diyos, at sinasabi ng awitin na ko lamang bibigyan ng pagpapahalaga yung awiting ito na sinasabi dito. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Diyan ang generosity ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa pagtatapos ng aking pagnilay-nilay pangumuliya, ang Diyos din po sa pangalawang pagbasa natin ay naghasik din po. In John 3:16, for God so loved the world, hinahasik niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundong ito. At ang paghasik na ito ay walang pinipili. Ito ay para sa lahat. At ano ang bunga nito? Ang bunga nito ay ating kaligtasang lahat. Ang kaligtasang ito ay walang pinipili. Hindi para sa akin lamang, hindi pa sa isang tao lamang, isang grupo lamang. Kundi ang kaligtasan, ito ay invitation para sa ating lahat. Dahil ang pagmamahal, ang totoong pagmamahal ay walang pinipili. Ang totoong generosity ay binabahagi ito sa lahat. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. Where there are captives, I can free, and hunger I can appease.